Ito bang kampo po ni Duterte ay nagpapatawa o talagang takot na takot na? Oo, takot na pong mawala si Sara sa politika, ano? Yan ang pakiramdam ko eh. Ito kasi yung post po ng Turismo Central Luzon. Basahin natin ha. Okay, ito. Baste Duterte emerge as a possible alternative if Sara is removed, says Tino. Sino ba itong Tino na ito? Siya po yung ACT Teacher Party List representative. Okay? Yan po ang sinabi niya. At kung totoo man po ito, doon ako natatawa eh. Kung sakali daw na mawala po itong si Sara, o kaya ma-impeach itong si Sara, no, mahatulan po ng guilty doon sa impeachment, itong si Basti daw po ang alternatives niya. Sigurado, panalo na ito. Panalo na sa mga Duterte itong si Basti. Ay, nako talaga, oo. Ito kaya ay pag-amin o kaya ay maaring pagsuko na rin siguro ito, ano? Dahil nararamdaman nila o kaya malaki po ang posibilidad na makonvict po itong si Sara doon sa kanyang doon sa kinakaharap niyang impeachment. Sa bagay, kung atin pong matatandaan, ito pong si Baste Duterte ay nag-post na kung siya daw po ang mahalal na presidente ng Pilipinas, hindi daw niya gagawin or igagaya po sa Marcos administration na puro korupsyon. Natatandaan po niya yan. Hindi daw niya gagayahin ang Marcos administrasyon na puro daw korupsyon. Parang walang naging korupsyon o kaya malinis yung administrasyon ng kanyang tatay, ano. Well, isa pa, sobra yata napakaaga po itong pamumulitikan ng mga ito eh. Abay, unahin niyo muna. Oo, unahin niyo muna yung yung mga taga Mindanao na naapektuhan po nitong lindol nung kahapon. Nasaan na ba ang mga ito? Sana po magpakita na kayo. Nauna pa ang mga mga cabinet secretary doon. Namataan kaagad ang mga secretary po ni Pangulong Marcos. Biruin po niyo, manggagaling pa ng Maynila pero kaagad-agad nagtungo na po sa lugar para umalalay. Samantalang mga ito, ni Anino wala pa since kahapon. Ewan ko lang ngayon ha. Baka may ginagawa na rin silang siguro action pero hindi pa natin nakikita. Kaya itong si Baste, kung yan po ay napupusuhan ng mga DDS na yan, ganito na ba talaga ang gusto ninyo mga DDS? Gaya po ni Baste na maging presidente. Ultimo basura nga, hindi niya masolusyonan eh. Basura pa lang dyan sa Davao. Isang sanitary landfill lamang yung nagsara nataranta na eh. Kaya sinisi niya ang DENR at pinagtatambakan ng basura yung harapan ng opisina ng DENR doon sa Davao City. Anong klase yan? Di ba? Baha dyan sa siyudad ng Davao. Ang tagal-tagal na nilang mga naging opisyal dyan. Ang tagal na nilang mga nanunungkulan dyan. Wala pa rin pagbabago. Pagdating may bagyo, may baha. Tapos balita dyan, napakarami pong nasasakoting mga illegal drugs dyan sa Davao City ngayon. Ganito ba talaga kababaw ang standard ng mga DDS sa pagpili po ng presidente? Nagtatanong lamang sa mga DDS, ano po? Si Sara nga sobrang alanganin na eh. Di ba? Sobrang alanganin para gawing presidente yan. Si Basti pa kaya? At kung mangyari man, paano po haharap ito sa mga international pagpupulong o kaya sa international community? Pagka nagkataon, ano mangyayari dyan? Hindi naman uubra po dyan ang mga pass, next question please. Walang ganun doon. Di ba? Hindi rin ubra yung talumpati na puro sigaw, puro pagmumura, puro ngaw-ngaw. Hindi ubra yung ganyan sa international community. Kailangan ipakita mo yung pagiging professional mo. Ganun yun. Wala na. Wala nang tiwala ang taong bayan dyan sa inyo. Wala nang tiwala ang taong bayan dito sa mga DDS na yan. Bilib na bilib ang mga DDS sa kanilang mga mga puon eh. At isa pa itong si Harry Roque. Sino ba itong si Harry Roque? Di po ba? Nagtatago. Sabihin natin, sabi kasi nila pugante. Di pugante. Ayan na naman si Harry Roque, sumausaw. Sumausaw na naman po sa nangyaring lindol po sa Mindanao. Imbis na manalangin o kaya magdasal o kaya magpadala po ng tulong, daming pera nito eh. Hindi nyo ba napapansin? Ang tagal-tagal na po nagtatago ito pero parang hindi nauubusan ng panggastos, di ba? Yun nga, imbis na makisimpatya, ang ginawa po ay naninira pa. Ito yung kanyang post. Ayan, basahin natin. Parang galit na ang Panginoon sa nangyayari sa Pinas. Malakas na lindol.
tugon sa pamumulitika sa Senado ng BBM 11+1. Oh, ayan. Kita ninyo? Wala. Wala siyang pakialam sa nangyayari na yan. Ginamit pa niya yan eh. Ginamit niya yan para makapanira. Kung mabasa ninyo yung mga reaksyon po ng mga tao dito sa sa post ni Rocky na yan, magagalit kayo siguro kasi talagang itinutumbok din nila na doon po sa mga Duterte daw po galit ang langit. Hindi, wag naman nating isipin ganun, no. Ayaw ko namang isumbat po yan ganyan sa mga Duterte at talagang siguro nagkataon lamang po ang Mindanao po ang tinamaan po yung lugar po ng mga Duterte. Ang importante po dito ay ang Pangulong Bongbong Marcos natin ay hindi po nagpapabaya. Ganyan po ang tatak Marcos. Anong sabi ni Pangulong Bongbong Marcos? Ito. Ang sabi niya, hindi kayo pababayaan ng gobyerno. Hindi namin kayo iiwan dito. Oo, nandito kami para sa inyo. At lahat ng pwede naming ibigay na tulong, nakahanda po ang pamahalaan para sa inyo. Ganyan po ang tunay na Pangulo. Hindi kagaya ng mga bumabatikos at sumisira sa kanya na kung magsalita akala mo hindi parte ng gobyerno, di ba? Di ba si Inday Sara, kung makapanira, sisirain ng Pilipinas, sinisira ang pangalan ng Pilipinas, sisirain ng Pangulo, na akala mo hindi miyembro ng gobyerno. Wala pong may kagustuhan ang mga ganyang klase ng sakuna, lalo na po ang lindol. Hindi naman po natin alam or wala pong makakapag-predict yan kung kailan po tatama. Tapos ngayon, sasabihin na galit na ang Panginoon, galit na daw sa nangyayari sa Pilipinas, at lumalabas na si PBBM pa ang pinapatamaan dito, nitong si Harry Roque na yan. Galit ang langit sa mga masasamang loob, sa mga may masasamang budhi. Galit po ang langit dyan, pero hindi sa mga taong may pagmamahal at pagpapahalaga sa kapwa. At lalong-lalo na po sa may taong may malinis na kalooban. Ganyan po, Harry Roque. Galit po ang Panginoon sa mga may masasamang buti na hindi ko naman sinasabing ikaw yun. Baka sa tingin ng ibang tao, ganyan ka. Ito kayang si Harry Roque, mga kaibigan, mga kababayan. May malinis kayang budi ito? Nagtatanong lamang. Sige nga po, pa-comment naman po kung ano sa tingin po ninyo. May malinis bang budhi itong si Harry Roque? Maputi kaya o maitim ang budhi nitong taong to? Grabe ang mga tao ito, Imbes na magdasal, ipagdasal ang mga taga Davao o ang mga taga Mindanao, nakuha pang gamitin ang lindol at ang langit eh. Para magalit ang taong bayan? Para magalit ang taong bayan kay PBBM? Para mag-alsa ang mga tao? Ganun ba 'yon? Nang sa ganun maiupo ninyo si Sara? Di ba? Para maisalba ang mga kapanalig ninyong may kinakaharap na kaso at yung iba ay makakasuhan pa lamang. Yan siguro ang layunin po ninyo. Kaya kayo nagsalita ng ganyan, Mr. Roque, At lalong-lalo na ikaw. Para ayun, para makauwi ka ng safe dito sa Pilipinas. At higit sa lahat, maibalik po ninyo itong si Tatay Digong ninyo dito sa bansa. Yan naman talaga ang inyong hangarin talaga eh. Pare-parehas kayo. Pare-parehas ang mga ito. Gaya rin nitong si Defensor. Ano pa pangalan nitong si Defensor? Si Mike. Anong sinabi ni Mike Defensor? Basahin po natin. Ito. Ang sabi ni Mike Defensor, ito ang nabibiliban ko kay Inday Sara Duterte. Corruption, wala. Zero. Sino may sabi? Sino may sabi? Grabe. Isa rin ito eh. Nagpapatawa eh. At alam niyo mga kababayan, ito rin ay isa sa mga taong parang hindi nauubusan ng pera. Umaagos po ang kwarta sa kanya. Nagbigay ng limpak-limpak na salapi kay Marcoleta, tapos ganun din sa mga kargador. Di ba? Binigyan din po niya. Ewan ko kung natuloy na yung 5 milyon sa mga kargador eh. Kaya kung totoong zero corruption si Inday Defensor, bakit may impeachment? Sige nga. Bakit may nakasalang na impeachment sa kanya? Kaya para sa akin, tama lang po na ituloy na ang impeachment na yan laban po kay Sara. Matagal na pong naghihintay ang taong bayan. At para sa mga senador natin dyan, mga senador, mga ma'am, mga sir, mga ginagalang na mga senadores, nakahanda na po ang prosecution galing po sa mababang kapulungan.
para po kayo ay matest diyan kung totoong wala kayong kinakampihan, ano. Huwag po ninyong hayaan na mai-delay pa po ito, ano po, o kaya baka mamaya biglang makalimutan o kaya mai-hide na naman 'yan. Ano, huwag niyo na pong hintayin na sumabog po ang galit ng taong bayan. Oo, huwag niyo pong hintayin ang taong bayan ay sumabog sa pagkadismaya. Kaya umaasa po kami, umaasa po kami mga sir, ma'am, mga senador. Huwag niyo po sanang huwag niyo na po sanang i-delay pa ulit. Oo, gawin niyo na po yung nararapat, mag-trial para malaman natin kung may kasalanan ba o kaya mapapawalang sala ba. O dalawa lang naman, sabi nga po ni Congressman Luis Dro, dalawa lang ang pupuntahan niyan, conviction o kaya acquittal, 'di ba? Hayaan natin na gumulong po ang tamang proseso at tamang batas.